Mapagpalang araw sa lahat. Masaya ako na sa wakas na isulat ko rin ito. Ang tagal ko nang balak ipasa dito sa channel nyo, kaso ngayon lang uli sinipag. Ang pangalan ko po ay Lester. 1 taon lang akong nakapag-aral sa kolehiyo. Tapos noon, kinausap ako ni mama. Sabi niya kung pwede raw ay tumigil muna ako para matapos na ni kuya yung kurso niyang education. Hindi raw kasi kaya nila mama na pag-aralin kami ng sabay. Pumayag naman ako. Pero sa loob-loob ko noon, grabe yung tampo ko. Ang sama sa loob ko kasi pakiramdam ko si kuya lang yung laging priority nila sa aming magkakapatid. Umaga pa lang umaalis na ako ng bahay. Kung saan-saan ako tumatambay. Sa basketball court, sa computer shop, sa may park. Basta kung nasaan ang mga barkada ko ay doon ako pumupunta. Uuwi lang ako kapag gutom na. Siyempre alam ko na may nakahanda lagi sa mesa na pagkain. Kapag tapos na, tsaka ako lalabas uli para tumambay na naman. Minsan sa gabi, inaabot kami ng madaling araw. Wala naman kaming ginagawang kahit ano. Tumatambay lang kami sa kalsada. Naglalakad-lakad. Lagi kaming nag-aaway ni mama nun. Sinusumbat ko sa kanya na kung pinag-aral niya sana ako, baka hindi ako naging tambay. Sobrang sama kong anak noon. Kapag naaalala ko, nagsisisi ako. Hindi ko dapat sinumbat yon kay mama. Mga parting August nung nabalita sa lugar namin na may lumilipad daw na nilalang sa itaas ng mga building. Mas tumindi pa yung chismis noon ngang may natagpo ang bangkay ng pulubi sa may basurahan. Bata pa yung bangkay. Payat. Yung tiyan niya butas at wala nang laman. Hindi ko nakita yon kasi pinalibutan na ng mga pulis yung lugar. Pero lahat ng nakausap kong nakakita sa bangkay, totoo raw na butas yung tiyan. Ang sabi aswang. Siyempre nagkaroon ng curfew para sa mga bata. Kaso kaming mga tambay sa labas, walang pakialam. Hindi kami natakot ng mga chismis na may aswang daw kapag hating gabi. Sabi nga namin, kapag may nakita kaming aswang, baka kami pa yung humabol sa kanya. 1 linggo pagkatapos nung makita yung bangkay ng bata sa basurahan, nasa kalye na naman kami. Lampas 12:00 na yon ng gabi. Medyo nakainom na rin kami. At para mawala kahit konti ang kalasingan, naglakad-lakad kami. Nagtatawanan kami nang biglang sabihin ng isa sa mga kasama namin na may sobrang baho raw siyang naaamoy. Sagot ko baka hininga lang niya yon. Hindi tumawa. Mukhang seryoso nga siya. Tapos naamoy ko din yung sobrang baho na amoy. Wala namang basura sa kalsada. Saan manggagaling yun? Pagtingala nung isa naming kasama, sumigaw siya. Tumingala din ako. May babaeng mahaba ang buhok na nakatayo sa tuktok nung 2 palapag na building. Nakabuka yung maugat niyang pakpak. Kanya-kanya kaming takbo sa iba-ibang direksyon. Pareho kaming direksyon ng tinakbuhan ni Randy. Lumiko kami at dumiretso doon sa parte ng kalsada na may mga ilaw. Sabi ni Randy sa akin, tumakbo raw kami papunta sa bukas na McDo. Lumingon ako saglit. Kami pala ang sinusundan nung aswang na lumilipad. Mas binilisan namin ang takbo. Pagdating doon sa may McDo, tinulak talaga namin yung pinto. Tapos sinabihan namin yung gwardiya na huwag niya itong bubuksan kahit na anong mangyari. Makikipag-away pa sana sa amin yung gwardiya. Kaso biglang lumapag yung aswang sa harap ng McDo. Lahat kami na nandoon, hindi nakahinga. Tinitigan lang namin kung anong gagawin ng aswang. Buti na lang talaga at umalis din ito. Malamang na-realize din niya na hindi niya kayang basagin yung salamin na pinto. Sa McDo na yun kami nagpaumaga ni Randy. Nung maliwanag na talaga sa labas, tsaka lang kami nagpasalamat doon sa mga crew na nagbigay pa sa amin ng libreng kape. Tapos nagpaalam. Nakauwi naman kami ng ligtas. Nalaman namin na dahil kami pala ang target ng aswang, nakaligtas din yung iba pa naming kasama. Pagkatapos nun, hindi na kami gumala uli sa gabi. Nagulat nga si mama nung makita niya na bihira na lang akong lumabas. Wala na rin namang nabiktima uli yung aswang na yon sa lugar namin. Malamang ay umalis na rin at naghanap ng ibang lugar para makapambiktima.
May pinsan ako na nakaranas ng isang malalang kaso ng stalking. Ang problema ay hindi naman basta kung sinong tambay o siraulo lang ang sumusunod-sunod sa kanya. Dahil yung stalker ni Heidi ay isang aswang. Bago po ang lahat, Sir Neb, ay hayaan yung magpakilala ko. Ako nga pala si Fritz. May permiso naman ako ni Heidi, kaya walang problema kung ibahagi ko yung kanyang kwento. Nagsimula ang lahat noong nag-working student si Heidi. Nag-part-time siya noon sa McDo para daw hindi masayang yung bakanting oras niya. Okay naman sa umpisa. Naka-adjust naman siya kaagad. 3 weeks pa lang daw siya sa McDo noon nung may mapansin siya sa mga customer. Actually, hindi lang siya ang nakapansin, kundi pati na rin yung katrabaho niya. Bigla na lang daw sinabi noon sa kanya na kapag naka-duty siya ay napapansin din ito ang isang customer na nakatambay sa store nila. Umu-order naman daw ito pero hindi umaalis hanggat hindi natatapos ang shift ni Heidi. Kinabahan siya dahil lalaki ang tinutukoy na customer ng kanyang katrabaho. Mga nasa late 30s ang itsura at mukhang karaniwang tao lang. Pero dahil palingon-lingon ito sa kanya ay natakot na si Heidi. Nung matapos na yung shift niya para sa araw na yon ay hindi siya kaagad lumabas. Nagtanong muna siya sa mga katrabaho niya kung naroon pa rin yung lalaki at kinumpirma nga ng mga yon na nakatambay pa rin daw ito. Natakot si Heidi na lumabas sa main entrance ng store, kaya nakiusap siya sa manager na kung pwede ay sa delivery door siya dumaan para hindi makita ng hinihinalang stalker niya. Mabuti na lang at naunawaan siya nito, kaya pinayagan siya. Paglabas ni Heidi ay nakalingon pa rin siya sa store at nakita niyang nakatambay pa rin doon yung lalaki. Kaagad siyang tumawid sa kabilang kalsada at pumara ng jeep para makauwi na. Kinabukasan ay mas gagabihin ang duty si Heidi at kinabahan siya dahil pagpasok niya sa McDo ay dama niyang meron siyang kasunod. Paglingon niya ay nanlaki raw yung kanyang ulo dahil nasa likuran lang niya yung customer na tinakasan niya ng nagdaang araw. Diretso raw yung nagtungo sa counter para umorder. Dali-daling tumakbo palabas si Heidi at hindi na siya nag-isip. Tumawid siya kaagad sa kalsada para makapara ng jeep. Sa gulat niya, paglingon niya uli sa McDo ay papalabas na yung lalaki at palingon-lingon na parang hinahanap siya. Nagtago siya sa likuran ng mga nakasilong sa waiting shed na naghihintay ng jeep. Mula sa kinatatayuan niya ay nakita niyang parang sumisinghot sa hangin yung lalaki bago tumutok ang muka sa direksyon niya. Nanginig ang buong katawan niya sa takot. Nung may humintong jeep at magsisakay yung mga tao, ay nakisabay na rin siya sa mga yun. Kahit hindi siya sigurado kung saan ang ruta noon. Mangiyak-ngiyak siya nang makitang tumakbo patawid yung lalaki. Dasal siya ng dasal na sana ay umalis na yung jeep bago pa man makatawid yung lalaki. Laking pasalamat niya nang umandar na nga yung jeep. Doon lang niya naisipang mag-text sa manager nila at magpaliwanag kung bakit hindi siya tumuloy sa pag-duty. Tinext din niya ang boyfriend niyang si Boying na sunduin na lang siya sa lugar na bababaan niya. Pumara si Heidi sa tapat ng isa pang branch ng McDo na nakita niya at doon na lang naghintay kay Boying. Kada may papasok na customer ay napapalingon siya sa takot na yung stalker na naman niya ang kanyang makita. At hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lang ang nagdaan ay pumasok na yung stalker niya at nagpalinga-linga. Napansin niya na sumisinghot-singhot na naman ito. Pagkatapos ay biglang lumingon sa direksyon niya. Nanigas na si Heidi habang yung lalaki naman ay nagpunta sa isang mesa hindi kalayuan sa kanya. Nag-text siya kay Boying at pinagmadali na ito bago lumapit sa guard para sana magsumbong na may stalker nga siya at kailangan niya ng tulong. Pero paglingon niya uli sa pwesto noong lalaki ay wala na yun. Naisip niyang baka nag-CR muna ito kaya kinuha niya yung pagkakataon na yun para lumabas at hintayin si Boying na tamang-tama namang paparating na nga. Pagkakita pa lang niya na nagme-minor na si Boying
ay sinalubong na niya ito at inangkasan. Gulat na gulat ito sa pagmamadali niya, pero sinabi niya na nasa loob nga ng McDo yung stalker niya. Dali-dali na silang umalis. Akala ni Heidi ay safe na siya. Nakahinga siya ng maluwag pero pagsilip niya sa side mirror ay nakita niyang nasa likuran lang nila ang stalker niya. Paglingon niya ay gano'n na lang ang kanyang sigaw nang makitang nakasunod nga ito sa kanila habang lumulutang sa hangin. Sir Neb, add ko na rin pala na nang mangyari ang lahat ng yan ay napakaaga pa. Magsisimula kasi ang shift ni Heidi ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. 4:30 ay pumapasok na siya, kaya nang habulin siya ng kanyang stalker na lumulutang ay halos wala pang alas 6 ng gabi. Maliwanag pa raw noon at kitang-kita nilang dalawa ni Boying na lumulutang nga yung lalaki. Ang pinagtataka lang nila noon, sa dami ng sasakyan na kasabayan nila, parang walang nakakakita doon sa stalker niya, kundi silang dalawa lang. Mababa lang naman daw ang paglutang noon, na sa tansya nila ay nasa 4 na talampakan lang. Napakadali nitong makita, pero ayun nga, at parang sila lang ang nakakakita noon. Ang nakakapangilabot pa ay tutok na tutok daw ang paningin noong lalaki kay Heidi. Seryoso ang muka, pero dilat na dilat ang mga mata. Halos magsisigaw na rin daw si Boying, habang si Heidi ay panay na ang suntok sa likod ng boyfriend niya para mas bilisan nito ang pagpapatakbo. Dahil paminsan-minsan ay halos magkatapat na ang mukha nila noong stalker niya. Katagalan ay kusa naman daw silang tinantanan nun. Nung mawala ito ay dumiretso sila ng uwi sa bahay nila Boying dahil yun ang mas malapit. Pagkakita pa lang daw ng mama ni Boying kay Heidi ay nagsalubong na ang kilay nito. Sabay tanong kung buntis daw ba siya dahil sa hulma ng kanyang balakang. Todo tanggi si Heidi, pero bigla rin daw niyang na-realize na late na sa schedule ang dalaw niya. Tapos nung ikwento pa nila ang karanasan nila sa stalker, ay lalo raw naghinala ang mama ni Boying na buntis siya. Hindi raw multo o maligno yung humabol sa kanila, kundi aswang. Baka raw buntis nga si Heidi, kaya ito binabantayan noong stalker niya. Nung araw ding yon ay pinabili ng mama niya si Boying ng pregnancy test. Unang ihi pa lang daw ni Heidi ay 2 malinaw na linya kaagad ang lumabas. Kaya ayun, imbis na yung karanasan nila ang highlight ng araw na yon, ay ang pagbubuntis niya ang naging topic. Hinatid pa nga si Heidi sa bahay nila kasama ang parents ni Boying para mapag-usapan kung ano ang gagawin nila. Kinabukasan ay pinilit ni Heidi na gawing normal ang lahat. Nagdala na lang siya ng bawang at asin sa kanyang bulsa para kahit papano ay may proteksyon siya sa kanyang aswang na stalker. Pumasok siya sa eskwelahan tapos dumuti sa McDo pagkatapos ng klase. As usual ay nakatambay pa rin sa McDo yung lalaki, at dahil pinagsabi ni Heidi sa manager niya at mga katrabaho na aswang yung lalaki, ay pinahuli nila ito sa barangay. Siyempre hindi nila sinabing aswang yon, kundi stalker niya. Maayos naman daw na sumama sa mga tanod yung lalaki, at magmula noon ay pinaban na sa branch na yon ng McDo. Akala ni Heidi ay ligtas na siya. Hindi na nga kasi siya pinupuntahan noong lalaki sa store. Hatid sundo na rin siya ni Boying, kaya mas kampante na siya. Hindi naman sumusunod sa kanya yung stalker niya hanggang sa eskwelahan, dahil siguro mas mahirap siyang sundan-sundan doon. Ang hindi lang inexpect ni Heidi ay sa bahay siya pupuntahan nito. Nagising siya 10 oras ng gabi dahil may kumakaluskos sa may bintana niya. Hindi pa raw yata nagigising ng husto ang kanyang diwa, kaya binuksan niya yung bintana. Nanlaki raw yung mga mata niya dahil bungad na bungad sa kanya yung mukha ng stalker niya. Nakalutang na naman daw ito at wala pang saplot. Hindi siya kaagad nakareact at akmang lalapit na yung lalaki sa kanya. Nakanganga at nanlalaki ang mga mata. Unti-unti na raw lumalawit ang mahaba nitong dila
at nakatulala pa rin siya. Hanggang sa biglang nag-click sa utak niya yung bawang at asin na naroon lang sa hamba ng bintana bilang pangontra nga sa aswang. Dinakot niya ang pinaghalong asin at dinikdik na bawang sabay bato sa mukha noong lalaki. Napatakip daw yun sa mukha tapos ay bumagsak sa lupa pero walang tunog na nagawa ang pagbagsak niya. Gumulong lang daw ito tapos ay nawala sa kanyang paningin. Sunod ay may nakita siyang itim na ibon na lumipad palayo. Iyak siya ng iyak nang ikwento niya yon kina tita na ginising niya ng gabi ring yun. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na muli pang nagpakita o nagparamdam yung lalaki. Natapos naman ni Heidi ang kontrata niya sa McDo dahil hindi ganoon kalaki ang kanyang tiyan. Pagkapanganak ay nagpakasal sila ni Boying. Matagal na akong nakikinig sa inyo, Sir Neb. Sana palarin at mabasa niyo itong story ko. Kasi alam ko matutuwa yung kapatid ko kapag nalaman nilang naisama ang story ko dito. Tony ang pangalan ko. Nangyari itong mga naranasan ko nito lang 2023. Hindi pa naman sobrang tagal, kaya malinaw pa sa akin lahat na parang kahapon lang nangyari. May best friend ako, si Bon. Nagkakilala kami nung college kami pareho. Bale, pareho kaming nag-try out sa basketball noon. Kaso pareho rin kaming hindi natanggap. Simula noon naging close na kami. Kahit after gumraduate kami at nagkatrabaho na, lagi pa rin kaming nagkikita para mag-inuman. Nung nakapangasawa si Bon, tumira sila doon sa lugar nung napangasawa niya. Medyo malayo, liblib. Sabi ni Bon sa akin, kung wala nga raw siyang sasakyan ay mahihirapan siyang mag-commute kasi walang dumadaang jeep doon sa lugar nila. Temporary lang naman daw yon habang naghahanap pa sila ng mabibiling lupa para pagtayuan ng bahay. January 2023, nung manganak ang misis niyang si Kay. Nangako ako sa kanya na oras na manganak si Kay ay dadalaw ako sa kanila. So mga March nung taon ding yon, naisipan kong pumunta sa kanila. Ginamit ko yung sasakyan na second hand kong nabili sa isang katrabaho. Kasama ko yung girlfriend ko na si Laila. Ang hirap ng biyahe kasi walang mga landmark yung lugar. Tapos yung ibang kalsada hindi pa sementado. Ilang beses kaming muntik ma-stranded sa putikan. Sabi ko kay Laila, oras na ma-stranded kami, siya yung magtutulak sa kotse. Tatawa lang siya sabay suntok sa balikat ko. Padilim na wala pa rin kami doon kila Bon. Hindi ko na rin siya makausap kasi walang signal. At wala rin kaming mapagtanungan na residente. Ilang beses nga pumasok sa isip ko na bumalik na lang kami. Pero nagpatuloy pa rin ako. Ito na yung sobrang weird na parte. Kasi nung marating namin yung part na sementado na yung daan, may nakita kaming malaking sign na letter M. McDo. Nagkatinginan kami ni Laila. Kasi paano magkakaroon ng branch ng McDo doon? Sakto nung oras na yun ay gutom na rin kami pareho. Tumigil ako sa harap ng McDo. Bumaba kami ni Laila at pumasok. Ang weird kasi isa lang yung crew na nandoon. Walang ibang tao, kami lang. Tapos iisa lang yung mesa na pwedeng pwestuhan kung kakain ka. Umorder kami ni Laila. Sumagot naman yung crew. Binigay yung order namin. Kakain sana kami dun mismo kaso sabi ni Laila, doon na lang kami sa sasakyan. Kumakain kami habang umaandar. Sinusubuan ako ni Laila habang nagmamaneho ako. Sabi niya kaya raw ayaw niyang kumain dun kasi ang weird. Pakiramdam niya may something na mangyayaring masama oras na tumagal pa kami. Nung marating namin yung bahay nila Bon, sabi ni Laila sa akin, hindi raw siya nabusog. Doon ko lang na-realize na tama nga siya. Halos wala man lang akong naramdaman sa tiyan ko na pagkain. Parang hangin yung nilunok ko lahat. Siyempre kinuwento ko kay Bon at dun sa asawa niya yung naranasan namin. Imposible daw yun. Kasi walang branch ng McDo doon sa parte na yon ng kalsada. Nagkatinginan kami ni Laila. Nangilabot talaga ako.
Nakipagdiskusyon pa ako kay Bon at sa asawa niya na meron ngang McDo sa lugar na yun. Kinabukasan sinamahan niya kami na bumalik doon. Wala ngang McDo. Ang meron lang ay isang malawak na bakanting lote na may nagtataasang mga damo. Hindi na kami ulit bumalik doon ni Laila. Buti naman at after ilang months, nakalipat din ang tirahan sila Bon. Madalas na namin silang dalawin kasi malapit lang. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin, McDo ba talaga yung napasukan namin? O napaglaruan kami ng engkanto? Gray po ang pangalan ko. Maikling kwento lang tungkol sa naranasan kong kababalaghan sa isang branch ng McDo dito sa amin. Online ang trabaho ko. Usually gabi na kami natatapos. Madalas ay mga 9 PM ang logout ko sa trabaho. Sa mga oras na yan, active pa ako. Kaya minsan ang ginagawa ko, lumalabas ako sakay ng motor ko at naglilibot-libot. Minsan may kasama akong mga kabarkada. Minsan naman wala. Mag-isa lang ako. Kapag nagugutom ako, kung saan-saan lang ako kumakain. Ang daming maliliit na kainan sa gilid ng daan. Ang dami ko ngang na-discover na sulit talaga ang ibabayad mo. Sa murang halaga ay daig pa yung lasa ng mga kainan sa mall. Kapag medyo malalim na ang gabi, sarado na niya ng mga kainan. Kaya ang ginagawa ko, sa McDo ako dumidiretso. Kasi alam ko 24/7 yung branch nila dito. Nakakatawa man pero sanay ako na kapag pumapasok, inaapiran ko si McDo. Nakataas kasi yung kamay niya na parang kumakaway. Isang beses madaling araw na ako inatake ng gutom. Diretso sa McDo. Papasok pa lang ako, may kakaiba na kaagad akong napansin. Wala si McDo doon sa labas ng pinto. Natigilan ako. Makalipas ang ilang segundo, naisip ko na baka inayos lang sa loob o baka papalitan na. Umorder na lang ako sa loob. Inuna ko yung soft drinks kasi uhaw na ako. Nung maubos ko lahat, dumiretso muna ako sa banyo. Pagpasok ko pa lang, natigilan na ako. Nakatayo sa harap ng salamin si McDo. Nakatingin siya sa salamin. Yung kamay niya, hinuhugasan niya. Pulang-pula. Hindi ko alam kung bakit. Nung lumingon sa akin si McDo, muntik na akong maihi sa salawal. Nakakatakot yung ngiti niya. Tapos lumaki yung bibig niya. Nakita ko yung ngipin niya. Lumabas ako. Takot na takot ako. Dumiretso ako doon sa isang crew na naglilinis ng mesa. Tinanong ko siya kung sino yung naka-costume na McDo sa loob ng banyo. Yung mukha niya hindi maipinta. Malamang dahil iniisip niya na pinagtitripan ko siya. Ako lang daw ang tao sa loob. Wala pang ibang customer na pumapasok. Hinatak ko siya. Kasi kung makikita niya yung nakita ko, sigurado maniniwala siya. Nung marating namin yung banyo, hinila ko siya papasok. May dugo pa rin sa lababo. Pero wala na si McDo. Sabi nung crew kung hinahanap ko raw si McDo, nandoon daw ito sa labas, nagbabantay. Napahiya ako. Pero imposible naman na imagination ko lang lahat yun. Alam ko kasi nakita ko mismo. Totoo nga, nandoon na uli si McDo sa labas. Nakakapagtaka kasi hindi ko man lang nakita na binalik yun dun. Lumapit ako at alam nyo kung anong napansin ko? May dugo siya sa kamay. Gamit yung daliri ay inamoy ko yung kulay pulang likido na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Umuwi na lang ako. Dumagdag pa sa isipin ko yung estatwang yon ni McDo. Inisip ko na lang baka sobrang napuyat lang talaga ako nung araw na yon o kaya napagod. Pero grabing hallucination naman yon kung sakali. Tawagin niyo po akong Sherwin. Dati akong crew sa McDonald's noong nag-aaral pa lang ako sa college. Dahil lagi kong nakikita yung mga Happy Meal toys sa display area,
ay naengganyo rin akong bumili noon para sa aking sarili. Marami rin akong naipon dahil kahit noong endo na ako ay bumibili pa rin ako ng mga laruan. Hindi nga lang pala Happy Meal toys ang kinokolekta ko, kundi pati mga Kiddie Meal toys ng Jollibee. Wala naman akong ibang dahilan sa pangongolekta ng mga yon, kundi dahil simpleng natutuwa lang ako. May isang Happy Meal toy lang ako na dinispose sa dagat dahil ewan ko ba, pakiramdam ko kasi ay may mali sa isang yun. Hindi ko alam kung kailan lumabas yung Ronald McDonald action figure na yon, pero sabi sa Google, 1995 daw. Ang pinagtataka ko lang doon, 2009 naman ako nagtrabaho sa McDo. Bago yon ay hindi naman kami bumibili ng Happy Meal, lalo na si mama na maka-Jollibee, kaya laging Kiddie Meal toys ang meron kami. Dahil doon ay lalong naging creepy para sa akin yung action figure. Buti na lang nga at naitapon ko na. Alam nyo, sa totoo lang ay wala namang espesyal sa laruan na yun, dahil si McDonald lang naman yun na nakatayo tapos nakadipa. Gaya nga ng sinabi ko ay hindi ko naaalala na binili yun o kung may nagbigay man sa akin. Nakita ko na lang yun isang araw sa kahon ko ng mga Kiddie Meal at Happy Meal toys. Kalilipat ko lang noon sa boarding house dahil natanggap ako sa bagong trabaho. Kagagraduate ko lang noon at excited ako sa bagong buhay. So naisip kong lumipat ng boarding house na mas malapit sa bago kong trabaho. Noong nililigpit ko na nga yung koleksyon ko ng mga laruan ay hindi ko napansin yung laruang McDo. Napansin ko na lang yon noong nakalipat na nga ako at dinidisplay na sila sa isang plastic cabinet na binili ko talaga para sa kanila. Hindi ko na lang ginawang big deal ang pagsulpot ng laruan na yon at inisip kong baka parte lang siya ng isang set ng Happy Meal. Nung ma-display ko na yung mga yon ay pinabayaan ko na lang hanggang sa dumaan ng ilang linggo. Magje-general cleaning ako kasi maalikabok na. Doon ko muli napansin yung action figure. 3 layer yung patungan ng mga laruan at sa taas na layer ay naroon yung mga maliliit na laruan, katulad nga noong action figure. Sa ikalawang layer ay yung mga nakumpleto kong set at sa pinakaibaba yung malalaking laruan. Nagtaka ako dahil nasa ibabang layer na si McDonald. Nakatayo siya at napaka-imposible na nahulog siya mula sa itaas na layer dahil kahit matumba siya sa itaas ay mapipigilan ng panara ng cabinet yung pagkahulog niya. Makakalusot lang siya sa ibaba kung kasing nipis siya ng papel. Binalik ko na lang yon sa itaas na layer at hindi na pinansin kung paano siya nakababa. Nung sumunod na linggo, may nabili akong panibagong Happy Meal toy. Ilalagay ko na yon sa cabinet. Kaya napansin kong nasa ikalawang layer na si McDonald. Medyo kinabahan na ako dahil alam kong sa itaas na layer ko siya nilagay uli. Binalik ko na lang uli siya sa itaas. Kinabukasan ay para na akong mababaliw sa nakita ko. Nasa pangalawang layer na uli si McDonald. Doon na talaga nagtaasan yung mga balahibo ko at naisip kong talagang iba na ang nangyayari. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Walang toothbrush, walang ligo at naka-boxers lang ako. Nilagay ko sa plastic si McDonald. Sumakay ako ng jeep at tinapon sa Manila Bay ang lintik na laruan na yon. Ilang araw at gabi akong praning noon dahil sa mga kwentong nabasa at napanood ko na ang isang possessed na object kahit itapon ay bumabalik sa pinanggalingan nito. Kada uuwi ako sa boarding house ay kakaba-kaba ako na baka pagbukas ko ng pinto ay nasa loob na uli siya at naghihintay sa akin para saktan ako. Mabuti na lang at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi na bumalik ang leche. Pero ang laking trauma nang iniwan sa akin noon. Minsan ay napanaginipan ko yung clown mismo na McDonald's na nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi naman ako sinaktan noon, pero yung kaba ko sa anticipation na pwedeng mangyari sa akin ay para akong babaliwin. Hindi ko alam kung saan nagmula yung laruan na yun at kung bakit yun bumababa sa display cabinet. Pero sa dami ko nang napanood na pelikulang pinagsawalang bahala ang mga gumagalaw na object at hindi naging maganda ang resulta noon, ay hindi ako magbubulag-bulagan
para lang mapahamak ng isang kapirasong laruan. Mark na lang po ang itawag niya sa akin. Nangyari ito 10 years ago. Noong panahon na yon, nahihirapan akong maghanap ng trabaho. Kakatanggal lang kasi sa akin dun sa last kong pinagtatrabahuhan. Palugi na kasi yung kumpanya. Nagtanggal ng mga empleyadong bago pa lang sa kumpanya, kaya kasama ako sa na-layoff. Okay lang naman. Sabi sa akin ni mama, bata pa naman daw ako. Mas marami pa akong mapapasukang trabaho. Kaso 2 months na akong naghahanap, wala man lang akong makita. Buti at may nakapag-alok sa akin. Empleyado siya sa isang branch ng McDo. Naghahanap daw sila ng pwede sa night shift. Hindi ako sanay sa panggabing trabaho kasi antukin ako. Kaso no choice na rin ako. Sabi ko susubukan ko lang. Ang dali kong natanggap. Wala raw kasi silang mahanap na gustong magtrabaho ng night shift. After 6 months, nakapag-adjust din ako. Yung body clock ko panggabi na. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Yung trabaho mahirap lang sa una, pero nang lumaon ay petiks na lang. Okay din pala yung night shift kasi may mga oras sa gabi na wala talagang customer. Naboboring nga ako minsan. Kapag walang customer, nagpapaalam ako sa kasama ko na magyoyosi lang sa may parking lot. Bawal kasi sa loob syempre. Doon sa gilid ng McDo, doon ako pumupwesto para mag-ubos ng baon kong isang kahan ng sigarilyo. Nakaka-relax magyosi doon kasi ako lang mag-isa. Presko. Nakakapag-isip ako ng maayos. One time nakaupo ako sa ilalim ng poste ng ilaw. Nung marinig ko sa di kalayuan yung kalansing ng susi. Parang tunog ng susi ng mga guard sa belt nila. Nagtaka ako kasi yung gwardiya namin hindi siya umaalis doon sa pwesto niya. At saka ako lang naman ang tao doon sa parking lot. Tumayo ako. Sinuyod ng tingin yung palibot. Maliwanag naman kahit papano sa may parking lot. Pero wala akong nakita kahit na ano na pwedeng gumawa ng ingay na yon. Nung makabalik na ako, tinanong ko yung kasama ko kung may narinig ba siyang kalansing doon sa parking lot. Wala naman daw. Hinayaan ko na lang. Lumipas uli yung ilang araw. Nandoon uli ako sa parking lot. May iniisip ako noon. May problema kasi sa bahay. Nakakadalawang yosi na ako nung marinig ko uli yung kalansing. Tumayo ako. Pakiramdam ko kasi may nantitrip sa akin. Pagtalikod ko, may lalaki na nakatayo doon. Matabang lalaki na nakasuot ng panggwardyang uniform. Alam ko hindi yun yung CQ namin. Kasi payat lang si Manong Hari na CQ. Hindi siya mataba tulad ng lalaki na nakikita ko. Yung kalansing ay nanggagaling sa belt niya. Tama pala ako. May napakaraming susi at kumakalansing ito kapag naglalakad siya. Nagtaka ako. Sino yun? Isa lang naman yung guard namin. At saka kilala ko rin yung pang-umagang guard. Lalapit sana ako para itanong kung sino siya. Kasi baka guard pala sa ibang establishmento na malapit. Kaso nasilaw ako sa headlights ng kotse. May pumasok na sasakyan sa parking lot. Sakto naman na naglalakad si Manong Guard sa gitna. Ang bilis ng takbo ng sasakyan. Napasigaw ako kasi hindi man lang bumagal yung kotse. Dire-diretso siya. Kahit si Manong Guard, hindi man lang alintana yung paparating na kotse. Imbis na masagasaan, nakita kong tumagos yung kotse sa katawan ni Manong Guard. Yung kotse nagpark, tapos may dalawang lalaking lumabas doon sa sasakyan. Dumiretso sa loob. Pumasok na rin ako. Hanggang matapos yung shift ko, isa lang ang nasa isip ko. Si Manong na hindi nasagasaan ng kotse. Nagtanong-tanong ako doon sa mga datihan ng empleyado ng branch namin. Nalaman ko, dati pala, merong CQ na nabaril sa parking lot na yon. Sa ulo daw yung tama. Patay na nang dalhin sa ospital. Nung describe nila yung itsura ng guard, ay nangilabot na lang ako. Kasi siya yun. Siya yung matabang guard na nakita ko nung gabing yon. Hindi na uli ako tumambay doon sa parking lot na yon. Bali nagyoyosi na lang ako
kapag bago pumasok sa trabaho. At dahil doon, hindi ko na uli nakita yung guard na yon. Ako po si Denise. Isa po sa pinakamagandang trabahong napasukan ko ay sa McDo. Bilang crew noong working student pa lang ako. Pero sa trabaho ring yon nagkaroon ako ng nakakatakot na tagahanga na kung tawagin nila ay stalker. Ang matindi pa roon ay may lihim ang stalker na yon na sobra kong kinatakutan at hindi mapaniwalaan. Taong 2017 nang mangyari ang karanasang ikukwento ko sa inyo. Sobrang hirap ng sitwasyon ko dati. Wala na kasi akong mga magulang. Nakikitira akong kani-kaninong kamag-anak. Pinapasok lahat ng pwedeng racket, basta legal. Makapagpatuloy lang sa pag-aaral. Hanggang sa magdesisyon nga ako na mag-board na lang. Ang dami rin kasing problema sa mga kamag-anak na tinitirhan ko. Gusto ko ng katahimikan at peace of mind. Kaya humanap ako ng pwede kong maging tirahan kasabay ng paghahanap ko ng trabahong hindi man makasapat ay at least makatulong sa mga pangangailangan ko. Isang kakilala ang nag-aya sa akin na mag-apply sa McDonald's. Nakakalungkot lang isipin na yung nag-aya sa akin ay hindi natanggap at ako ang nakapasok. Parang nakonsensya tuloy ako. Pero sabi naman niya ay okay lang daw. Walang problema. Hindi para sa kanya yung trabahong yon. Kaya raw hindi siya natanggap. Naging okay naman ako sa trabaho. Mahirap isabay sa pag-aaral pero pilit kinakaya. Kasi gusto ko talagang makatapos. Isang araw ay may naging customer kaming lalaki. Mag-isa lang siya at pansin kong panay ang sunod niya ng tingin sa akin. Yung buhok niya kulot na medyo mahaba. Maitim. At hindi ko alam kung ano ang kakaiba sa itsura niya. Na parang kapag napapatingin ako sa kanya, may hindi ako maipaliwanag na pakiramdam. Binaliwala ko na lang. Pinaliwanag ko sa sarili ko na baka ganun naman talaga. Sa dami ba naman ng mga customer na pumapasok sa McDo, baka lahat na ng uri ng tao naging customer na namin. Kaya inisip ko na isa lang ang lalaking yun sa may pagka-weirdo. Sumunod na araw, bumalik siya. Tulad kahapon ay umorder lang siya ng kape. At tulad din kahapon ay nakasunod na naman siya ng tingin sa akin na para bang minamanmanan niya ang bawat kilos ko. Hindi ko pa rin inintindi. Pilit kong inalis ang palihim na atensyong binibigay ko sa kanya dahil sa kawirduhan niya. Nag-focus ako sa trabaho. Nung pangatlong araw, medyo nakahalata na ako. Hindi ko na napigilan na sabihin sa kasamahan ko ang tungkol sa lalaki na ginagawang coffee shop ang McDo. Kasi kape lang talaga yung ino-order niya sa loob ng 3 magkakasunod na araw na pagpunta niya roon. Sabi naman ng kasamahan ko, sadyang may mga ganyang customer. Baka raw nagustuhan ng McCafe namin kaya binabalik-balikan. At baka wala lang din matignan. Nagkakataon na ako ang palakad-lakad doon kaya ako na lang yung binabantayan. Sabay tawa niya sa sariling biro. Tumawa na lang din ako kahit unti-unti nang umuusbong sa akin ang nerbiyos doon sa lalaking yon. Siya nga pala, sa tansya ko ay nasa 35 pataas ang edad niya. Sabi ng kasamahan ko, wag ko na lang daw tignan hanggat maaari. Iiwas ko ang tingin ko at baka mamaya raw. Kaya ako sinusundan ng tingin ay dahil tinitignan ko rin. Sabi ko hindi. Kahit naman siguro sino, kapag may taong panay ang tingin sa'yo ay makikita mo sa sulok ng mga mata mo. Hindi maaaring hindi mo mapupuna. Pero yun na nga, iniwasan ko na lang din tulad ng sinabi ng kasamahan ko na gawin ko. Siguro naman daw ay hindi palaging magkakape yung taong yun. Kadami naman niyang pera para gawing kapihan ng McDo araw-araw. Natawa na lang ako sa sinabi ng kasamahan ko. Nung sulyapan ko yung lalaki ay hayan na naman. Nakatingin siya sa direksyon namin ng kasama ko. Nakakunot ang noo na parabang naririnig niya ang pinag-uusapan namin. Pero sigurado naman ako na hindi niya kami dinig dahil sa distansya namin sa kanya. Maliban kung may kakayahan siyang kakaiba na makarinig kahit malayo sa kanya. Pang-4 na araw,
Sa wakas ay hindi ko na nakita yung kinatatakutan kong customer. Opo, medyo takot na ako nun dahil nga sa paraan ng pagsunod niya ng tingin sa akin. Dahil wala siya kaya magaan ang pakiramdam kong kumilos at gampanan ang trabaho ko bilang crew. Yung tipong malaya ako. Walang nagbabantay sa kilos ko. Walang nakamasid. Kasi sa totoo lang, ang tagal niyang nananatili sa loob ng McDo kahit na kapilang naman yung order niya. Para bang ginagawa lang niyang dahilan yung isang cup ng kape para makapanatili roon at maobserbahan ako. Pang-5 araw, nagulat ako kasi nandoon na naman siya. Madami kaming customers nung mga oras na yon, kaya kahit papano ay nagkaroon ako ng pagkakataon na iwasan siya. Nitignan, hindi. Nung makita kong lumabas na siya, ay nakahinga na naman ako ng maluwag. Pero nung kumonti na uli yung mga tao sa loob, bigla na naman siyang pumasok. Umorder uli siya ng kape. Pagdaan ko sa mesa niya, ay hindi ko inaasahan na kakausapin niya ako. Sabi niya, pwede raw bang magpakuha ng tubig. Kinuha ko naman bilang customer namin siya. Paglapag ko ng baso ng tubig sa mesa niya, ay sabay tanong niya ng pangalan ko. Parang nailang ako. Hindi ko binigay yung pangalan ko. Natatakot nga ako sa kanya, tapos magpapakilala pa ako. Sabi pa niya, sayang, maganda pa naman daw ako, pero suplada pala. Nagkunwari na lang ako na hindi ko narinig. Mga sumunod na pagkakape niya roon, lagi na siyang may hinihingi sa akin. Kundi tubig, tissue at kung ano-ano pa, na minsan ay ang kasama kong lalaki na lang ang pinadadala ko sa table niya. May kutob kasi talaga ako na may intensyon siya sa akin, kaya ganoon ang inaasal niya. Pakiramdam ko, inuunti-unti niya ako. Ang akala ko nga ay hanggang sa loob lang ng McDo niya ako matatakot. Hindi ko inaasahan na madadagdagan pa ang takot ko ng isang beses ay makita ko siya na kasabay kong nag-aabang ng tricycle sa labas ng McDo. Tricycle lang kasi ang sinasakyan ko hanggang sa boarding house. Habang nag-aabang ay pinilit ko siyang deadmahin. Yung tipong parang hindi ko siya nakikita. Kahit customer namin siya hindi naman kami personal na magkakilala. Kaya okay lang na hindi ko siya pansinin. Lalo at kinatatakutan ko nga. Ang tadhana naman parang nananadya. Sukat maiwan kaming dalawa sa pag-aabang. Nakasakay na yung ibang kasabayan namin. Nagkaroon tuloy siya ng lakas ng loob. Nalapitan ako. Sabi niya, hindi raw ba ako yung crew sa loob? Baka raw gusto ko na ihatid niya ako pauwi. Ay nako, hindi po. Yan agad ang sagot ko. Bakit niya ako ihahatid? Ni hindi kami magkakilala o magkaibigan. Ewan kung paano ako nakahugot ng lakas ng loob na prangkahin siya. Sabi ko, kuya, pwede po bang tigilan mo na ako? Kasi natatakot na po ako sa'yo. Hindi siya kumibo sa sinabi ko. Humakbang siya paatras sa likuran ko. Hindi ko talaga alam kung tinablan ba siya ng hiya sa sinabi ko o baka bumobuelo lang siya kaya hindi na niya ako kinausap at pumwesto na lang sa bandang likuran ko. Maya-maya naman ay nakapara na rin ako ng tricycle. Mabuti na lang at hindi siya sumabay ng sakay sa tricycle na pinara ko. Pero nagulat ako nung makita ko yung kasunod na tricycle ay pinara rin niya. Tapos yung sinasakyan niya ay nakasunod lang sa sinasakyan ko. Ninenervyos na ako nun. Kaya sabi ko sa tricycle driver, may bibilhin pa nga pala ako. Pakidaan na lang ako sa 7-Eleven kako. Ayoko kasing malaman niya kung saan ako bababa. Ayokong malaman niya kung saan ako nakatira. Nung bumaba ako roon ay hindi ko na nakita yung tricycle na sinakyan ng lalaki. Pumasok na nga muna ako sa 7-Eleven. Bumili ako kahit isang item. Nagpalipas ng konti. Pero nung palabas na ako ay nakita ko na naman yung lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung pinsan kong lalaki na si Marky. Sabi ko sunduin niya ako sa 7-Eleven. Dumating naman siyang nakamotor. Nandoon pa rin yung lalaki at nakatingin sa akin nung sumakay ako sa motor ng pinsan ko. Habang sakay ng motor ay tsaka ako sinabi sa pinsan ko kung bakit ako nagpasundo sa kanya. Sana raw tinuro ko sa kanya para nasapak niya. Hindi na ako kailangan.
dahil baka siya pa yung makasuhan. Dapat daw sa stalker kong yun ay pinapablatter. Sabi ko oo. Kapag hindi pa rin ako tinigilan ng taong yun, ipapablatter ko na talaga. Mula noon ay lagi ko na talaga siyang nakikita. Nakatayo kung saan saan. Madalas ay nasa loob ng McDo at nagkakape. Nakatingin lang kaya hindi ko maireklamo. Hindi na niya ako nilalapitan at kinakausap. Hindi na rin tinatawag para magpaabot ng kung ano-ano. Basta nakasunod lang siya ng tingin. Isang gabi pauwi ako sa boarding house galing sa birthday ng isa sa mga kasamahan ko sa McDo. May nakita akong malaking ibon na nakadapo sa gate ng boarding house. Itim na itim at kakaiba talaga yung laki. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng ibon. Parang uwak na parang hindi naman. Natigilan ako sa paglalakad. Hindi ko maintindihan yung kilabot na gumapang sa akin habang parang nakatingin sa akin yung ibon. Ewan ko kung bakit biglang pumasok sa isip ko yung stalker ko. Hindi ko alam kung aatras ako o aabante sa paglakad. Pero ano namang gagawin ko? Gabi na. Kailangan ko na ring pumasok sa boarding house bago pa ako mapagsarahan ng landlady namin. Meron kasi kaming curfew na mga nakatira doon. Huminga ako ng malalim at saka naglakad papalapit sa gate. Ginamit ko yung payong ko na pambugaw sa malaking ibon. Nung una hindi pa tuminag, pero hindi rin ako tumigil hanggat hindi ko siya napapaalis doon. Lumipad yung ibon. Ganun na lang yung pagkagulat ko nang sundan ko siya ng tingin. Paano ay dumapo siya sa balikat ng isang tao na hindi ko alam kung gaano katagal nang nakatayo roon at nakatingin sa akin. Siya yung lalaking kinatatakutan ko. Kung paano niya nalaman ang boarding house ko ay hindi ko alam. Baka sinusundan talaga niya ako sa pag-uwi ko. Nagtapang-tapangan ako. Naisip ko kung magpapakita ako ng takot, baka lalo niya akong takutin. Tinapunan ko siya ng masamang tingin habang nagmamadali kong nilak ang gate, pati yung pinto. Nung makapasok na ako sa loob ng boarding house, ay doon ko na pinakawalan yung takot na pinigilan ko lang kanina. Nangalog talaga yung tuhod ko sa nerbiyos. Nakita ako ng landlady namin dahil hindi pa ako umaalis sa likod ng pinto. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Sinabi ko naman. Inabutan niya ako ng tubig at pinakalma kasi nagkakandabulol ako sa pagkukwento. Nung malaman na niya ang buong storya, ay tsaka niya sinabi na bukas din daw ay sasamahan niya ako na magpablatter. Parang ang lakas ng radar ng lalaki. Hindi na muna siya nagpakita mula ng gabing yon. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Kapag nga may nakikita akong kamukha niya sa trabaho man o sa daan, ay napaparaning ako. Iba talaga yung takot ko sa taong yon. Nakakatroma kahit wala pa siyang ginagawang anuman sa akin maliban sa pagsunod-sunod at yung malaking ibon nga na parang alaga niya. Tingin ko hindi siya basta tao lang. May lihim siyang tinatago. Mga 2 linggo mahigit din yata siyang hindi nagpakita nun. Kahit papano ay nakaramdam na ako ng kapanatagan. Hindi ko inaasahan na ang susunod niyang pagpapakita sa akin ay hindi na niya ako titigilan. Naghanap lang pala siya ng perpektong pagkakataon. Malakas yung ulan nun. Hindi ako pumasok sa school pero pumasok ako sa McDo. Kahit tapos na yung shift ko ay hindi pa rin ako makauwi dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Nasigurado akong tatangayin lang ng malakas ding hangin yung payong ko. Kaya nagpatila muna ako ng konti. Magpapasundo sana ako sa pinsan kong si Marky. Kaso wala pala siya. Nasa school niya. Sa mulingang pagkakataon ay nagpakita sa akin yung stalker ko. Nasa kabilang kalsada siya. Doon sa waiting shed. May bit-bit na bulaklak. Nanalangin ako na sana hindi para sa akin yun. Sana may nakursunadahan na siyang iba. Inalis ko yung tingin ko sa kanya kahit alam kong sa direksyon ko siya nakatingin. Nung makita ko yung kasamahan kong babae na pauwi na rin, nabuhayan ako ng loob. Sabi ko makikisabay na ako sa motor niya. Nagtaka siya dahil alam ko naman daw na iba ang way niya.
Sabi ko naman okay lang, basta isabay niya ako. Sa isip-isip ko noon, kapag nakita ako ng stalker ko na may kasabay, siguro naman ay hindi na niya ako lalapitan. Sabi ko sa kasamahan ko, ibaba lang niya ako sa kabilang kanto at doon ako sasakay ng tricycle pa uwi. Pagdating ko sa kanto ay bumaba na nga ako. Tulad ng plano ko, doon ako sumakay ng tricycle. Yung pakiramdam na naisahan ko yung stalker ko. Pero ganun na lang yung pagkabigla ko nang yung bulaklak na nakita kong hawak ng stalker ko kanina ay nandoon mismo sa loob ng gate, sa paanan ng pinto ng boarding house. Kahit malamig ang panahon noon dahil nga maulan, ay bigla akong pinawisan ng malapot. Nagpalinga-linga ako. Takang-taka ako kung paano niya nalagay yung bulaklak sa harap ng pintuan namin. Hindi naman siya basta-basta makakapasok sa gate. May lock din yun na kaming mga boarders lang ang may duplicate na susi. Kung inihagis naman niya yung bulaklak mula sa gate, bakit ang ayos ng pagkakalapag? Ni walang kumalas na petals. Tsaka medyo may kalayuan din ang gate sa pinto ng boarding house. Tingin ko hindi aabot doon ang bulaklak pag hinagis. Parang natakot tuloy akong pumasok sa loob. Baka pagbukas ko ng pinto ay nandoon na siya at bumulaga na lang sa akin. Nagulat pa ako nang biglang magbukas yung pinto at bumungad ang boardmate ko na si Aya. Ano raw ang ginagawa ko ron? Bakit hindi pa ako pumasok? Unti-unting bumaba ang tingin niya sa paanan. Natuptop pa ang sarili niyang bibig nang makita yung bulaklak. Kanino raw yun? Dadamputin niya sana pero inagapan ko. Sabi ko wag. Tapos inunahan ko siyang damputin ang bulaklak. Sabay tapon ko noon sa labas ng gate. Hinila ko na siya papasok sa loob at sinara ang pinto. Pinaliwanag ko na lang sa kanya kung bakit ko ginawa yon. Isang gabi, umalinsangan ang panahon. Nagpunta ako sa banyo para maligo. Nung nandoon na ako sa loob, bigla akong nakarinig ng huni ng uwak. Pumasok agad sa isip ko yung kakaiba at malaking ibon na alaga ng stalker ko. Napalunok ako sa kaba. Pilit ko pa ring inalis sa isip ko at kinumbinsi ang sarili ko na iba yon. Baka karaniwang ibon lang yung narinig ko. Kaso nung mapatingin ako sa maliit na bintana ng banyo, napasigaw ako sa takot nung makita ko yung itim na ibon na nandoon at nakasilip. Naglapitan naman agad sa banyo yung mga kaboardmate ko. Kinakatok ako at tinatanong kung anong nangyari. Dali-dali akong nagtapis ng tuwalya at lumabas ng banyo. Naiiyak na ako noon sa takot kasi ramdam ko na nasa paligid lang yung lalaki. Nandoon kasi yung alaga niyang ibon. Yung mga boardmates ko na hindi nakakaalam ng kwento, ang sabi nila baka naman daw napagawi lang yung ibon doon kasi mapuno ang tabing yon ng banyo namin. Pero yung mga napagkwentuhan ko na ay sinabihan akong mag-ingat. Kahit nakahiga na ako ay isip pa rin ako ng isip tungkol doon sa stalker ko. Mukhang hindi talaga niya ako titigilan. Magiging mahirap naman para sa akin kung magre-resign ako sa McDo. Lilipat ng school at boarding house. Siguradong aligagana naman ako sa paghahanap ng budget. Ang naisip ko, sa susunod na paglabas ay magdadala ko ng backknife. Wag lang talaga siyang magkakamali na lapitan uli ako at hindi ako mangingiming ibaon sa kanya yung talas ng patalim ko. Hindi ko alam kung ilang minuto pa lang akong nakakaidlip nang magising ako sa tunog ng jealousy na bintana sa kwarto ko. Pagtingin ko ron, bigla akong nilamon ng takot dahil sa nakita ko. Tanggal na yung mga salamin doon sa frame ng jealousy at ang nagtanggal ay ang mismong stalker ko. Nandoon lang siya at nakaabang sa akin. Sa sobrang takot ko ay nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Nahirapan akong huminga kaya hindi ako makasigaw kahit gusto kong sumigaw. Binuka ko na yung mga bibig ko. Pero alam mo yun, yung puro hangin lang ang lumalabas. Paano ba naman yung mukha ng stalker ko ay hindi na gaya ng dati? Kumulubot at dumami ang bukbok na alam kong wala naman sa mukha niya dahil nakita ko naman siya ng malapitan dati.
naging mabalasik din. Yung tipong punong-puno ng galit, ng pagnanasa o anuman. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nakukuha. Dahil wala nang salamin ng bintana, dumukwang siya roon. Pagdukwang niya ay nagawa niya akong abutin. Yung kama ko kasi ay halos nakadikit lang sa bintana. Maliit lang kasi yung silid na yon. Parang sinadya lang gawin para matulugan ng isang border. Lahat kami ganoon ang style ng kwarto namin. Nung maabot na ako ng lalaki, ay hinawakan niya ako sa magkabilang braso at pilit hinihila palapit sa bintana. Nagpumiglas ako at sa wakas ay nagkaroon na rin ng sound ng sigaw ko. Iba yung lakas niya. Parang bakal sa bigat ng mga kamay niya na nakahawak sa dalawang braso ko. Hindi ako masyadong makapagpumiglas. Pero hindi ako tumigil sa pagsigaw. Nahihila na talaga niya ako papalapit sa bintana. Pilit niya akong nilalabas mula roon. Nasugatan na nga ako kasi sumabit ang likod ko sa nakausling matulis na hindi ko naalintana kung sa dingding ba o sa bintana galing. Basta naramdaman ko na lang yung pagkawit sa balat ko. Napangiwi na lang ako sa sakit pero hindi ko na ininda kasi mas nangibabaw sa akin yung takot. Kalahati na ng katawan ko yung nakalabas nang bigla akong mabitawan ng stalker ko. Nakita ko na parang nasaktan siya kaya nagtaka ako kung bakit. Kaya pala ay umiiwas siya sa asin na sinasaboy sa kanya ng landlady namin na nasa labas na rin. Todo iwas yung stalker ko hanggang sa napatakbo na siya. Sinundan ko siya ng tingin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Yung lalaking yun habang tumatakbo siya ay unti-unti siyang naglalaho sa mga mata ko. At ang naiwan sa paningin ko ay yung malaki at itim na ibong kinatatakutan ko na lumipad palayo. Bigla siyang naging ganun. Tuluyan na akong lumabas sa bintana dahil nakabiti ng katawan ko. Mababa lang naman yun. Hindi na kailangang talunin. Nagpasalamat ako sa landlady namin sa pagtulong niya. Narinig na pala niya ang sigaw ko. May kutob siya na yung lalaking stalker ko ang dahilan ng sigaw ko. Nakita na rin pala kasi niya yung pag-ali-aligid noon sa boarding house namin nung umaga pa lang. Nung una pa lang daw na makita niya ay kinutuban na siya na aswang yun. Lalo at nakita rin niya yung uwak na sinasabi ko. Dumapo pa nga raw yun sa sampayan namin sa likod bahay. Siguro nga ay naghahanap ng madadaanan. Sabi ko sa landlady, nakita ko yung itim na ibon na dumapo sa balikat ng lalaki. Kaya hindi ko inisip na siya rin ang ibon. Akala ko alaga niya. Paliwanag naman ng landlady, pwedeng meron talaga siyang alaga. Pero siya man ay may kakayahan ding magsauwak. At yung alaga niya, posibleng nagsasatao rin yun. Noong araw daw, panahon ng kabataan niya, ay nakakita na rin siya ng ganoong klaseng aswang doon sa probinsya nila. Mas maigi raw kung palagi na akong magbabaon ng asin kahit saan ako magpunta, kahit sa trabaho. Hindi raw kasi kami nakakasiguro kung babalik pa yung taong yun. Pero malamang naman daw ay hindi na. Ngayong nalantad na niya ang sarili niya sa amin. Basta mag-ingat na lang daw ako. Lahat ng mga ka-boardmates ko nagising at nakiusyoso kung anong nangyari. Nanghihinayang sila na hindi nila nakita yung aswang. Ako naman hanggang sa lumipas na ang mga araw, parang nararamdaman ko pa rin yung mabigat na kamay ng aswang na yon sa mga braso ko. Baon na baon yung mga kuko niya. Buti na lang nga at hindi naman yun nasugat. Nagkabakat lang at nawala rin kalaunan. Sinunod ko yung payo ng landlady namin. Lagi na talaga akong nagdadala ng asin sa trabaho man o sa eskwela. Hindi na rin naman nagpakita yung stalker ko. Hindi na siya nagkape sa McDo. Sa isip-isip ko ay nadala na siguro sa nangyari. Baka naghahanap na ng ibang mabibiktima niya dahil hindi nagtagumpay sa akin. Tyson po ang pangalan ko. Pasimpleng shoutout, kaya po nagpakilala na agad ako.
Pero bukod sa shoutout ay nais ko rin sanang magbahagi ng isang kwento ng kulam na akin mismong nasaksihan noong binata pa ako. Sir Neb, hindi ako nagmula sa mayamang pamilya. Pagka-graduate ng high school ay nagtrabaho na agad ako. Wala kasing budget para sa kolehiyo ang mga magulang ko. Kung saan-saan muna ako namasukan bago ako nakapasok sa McDo bilang service crew noong ako ay nasa hustong gulang na. Yung una kong trabaho, maayos ang mga amo ko. Yung may-ari ng bigasan sa palengke na sina Ate Jeng at Kuya Dodoy. Parang pamilya ang turing nila sa aming mga trabahador. Kabaliktaran ng manager sa McDo, natawagin na lang nating Sir Jeff. Akala mo tagapagmana kung umasta yun. Empleyado lang din naman. Makapagsalita akala mo kung sino. Tinawag pa nga akong tanga noong nagte-training pa lang ako. Mangiyak-ngiyak ako noon at ayoko na sanang tumuloy sa trabaho. Kaso panigurado na lalo niya akong mamaliitin kapag ginawa ko yun. Kaya nagpakatatag ako. Pero yung isang training na itago nyo na lang sa pangalang Lala ay hindi nakatiis. Bigla na lang siyang nag-awol matapos mapahiya. Nagte-training pa lang noon sa POS si Lala. Nagkamali siya kasi siguro nataranta na rin dahil sa kakamando ni Sir Jeff. Nagreklamo yung customer dahil sa maling order. Tapos itong si tagapagmana umiksena. Nakalimutan ko na yung eksaktong sinabi niya. Basta grabe yung panlalait na ginawa niya kay Lala na para bang hindi ito nakapag-aral. Kung uso na noon ang camera phones at social media, viral na sana si Sir Jeff dahil sa pamamahiya niya kay Lala. At dahil nga sa pangyayaring yun, hindi na siya pumasok kinabukasan. Basta may isang babae na dumating at nagpakilalang mama ni Lala. Sinabi na hindi na nga papasok si Lala. Hinanap pa nito si Sir Jeff at nang magkaharap sila ay tinitigan lang daw noong alis si Sir Jeff. Sabay kinamayan bago nagpasalamat at umalis. Kinabukasan ulit, si Sir Jeff naman ang hindi pumasok. Hanggang sa ilang araw na siyang absent kaya napapaisip na kami kung ano kayang nangyari. Pero deep inside, tuwang-tuwa naman ako kasi wala na ang aroganteng tagapagmana. 1 week ding payapa ang branch namin. Tapos isang araw ay pumasok siya. Sobrang payat at nanlalalim ang mga mata. Parang kumapal pa yung kilay niya at humaba ang leeg sa kapayatan. Hindi siya lumalabas sa dining. Nasa opisina lang siya at nakaharap sa computer. Tapos tinawag ako ng assistant manager para dalhan ng pagkain si Sir Jeff. Pagpasok ko sa office, hindi lang ako nagsalita pero natatawang nagulat ako sa itsura niya. Nakatagilid ang ulo niya habang nakapatong sa computer table. Tapos umiiyak siya. Sobrang sakit daw ng ulo niya na parang binibiyak. Nahihirapan din daw siyang huminga at walang lakas ang katawan niya. Sabi ko lang, punta po kayo sa ospital. Sabay iniwan ko na siya kahit tinatawag niya pa ako. Nagkunwari akong hindi ko naririnig dahil halos bulong lang naman. Kinahapunan bago ako mag-out, narinig kong may komosyon sa office kaya pumasok ako. Nakita ko si Sir Jeff na nagsusuka sa banyo. Tapos nakalupasay na siya sa sahig. Natakot ako sa itsura niya at nagtayuan talaga ang mga balahibo ko. Para na kasi siyang walang buto. Hindi na niya masuportahan ng maayos ang sarili niya. Doon ko nakita na para na siyang saranggola sa kapayatan. Halos 1 linggo pa lang siyang absent noon. Nakita ko pa yung mukha niya nang isakay siya sa stretcher. Para talagang bangkay na siya. Halos lumuwa na ang mga mata at nakalawit pa ang dila. Sabi ng isa kong katrabaho, alam niya ang mga sintomas ng kulam dahil lang gagamot ng ganoon ang lolo niya. Sigurado raw siya na may kumulam kay Sir Jeff. Albularyo raw ang kailangan nito at hindi ospital. Nalaman na lang namin na dinala na sa probinsya nila si Sir Jeff para magpa-albularyo. Hindi raw kasi talaga bumubuti ang kalagayan niya. Lagi niyang daing ang grabing pananakit ng ulo at hirap sa paghinga. Hanggang sa natapos ang kontrata ko sa McDo ay hindi na nakabalik pa si Sir. Pero si Lala at ang nanay niya makailang beses na kumain sa store at laging kinakamusta kung nakabalik na si Sir Jeff.
Hindi tuloy namin maiwasang isipin na may alam sila sa nangyari sa tagapagmana ng McDo. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilisang shoutout at greetings lang po mga kapasta. Belated happy birthday po kay Ma'am Natalie Sod ng Malaysia. July 16 pa pala yun. Sorry ma'am, ngayon ko lang nakita yung message mo. Pero habol na lang po. Belated happy birthday kay Ma'am Natalie Sod. Tapos happy birthday ngayon po yan, July 18 kay Ma'am Rachel Kai. Happy birthday po sa inyo ma'am. Sana po ma-enjoy nyo yung araw na ito. Tapos shoutout naman po. Shoutout po kay Ma'am Jamie Garcia. Maraming salamat sa pakikinig Ma'am Jamie Garcia. Tapos panghuli po, sobrang belated happy birthday kasi late na late ko nang nabasa yung message mo sir. Pero habol na lang natin kahit na 2 weeks na yung nakakalipas. July 4 pa kasi yung birthday niya pero habol na lang. Belated happy birthday po kay Sir John Mark Estorba. 19th birthday niya raw yun. Happy birthday John Mark Estorba. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.